Welcome to the Narrow Gate Ministry, an online ministry that aims to reach people for Christ through faithfully preaching and spreading the Word of God. Because narrow is the gate, and constricted is the road that leads to life, and there are few who find it. Magandang gabi po sa ating lahat. Magandang gabi po, Pastor Magandang Ami. gabi. Magandang gabi, Pastor Dave. Yan, sa gabi pong ito, ang atin pong paksa ay tungkol po sa Black Nazarene. Mhm. At bibigyan po natin ng kasagutan at magko-comment po tayo dito sa ilang video, Pastor. Okay. Ano po ba yung Black Nazarene? Saan ba ito nagsimula? At ito po ba ay in harmony with biblical tradition po ng Christianity? Okay, sige. Sasagutin natin yung mga tanong na yan based mismo doon sa research natin at doon sa ating sinagot na tanong from a questioner way back probably 4 years ago or 5 years ago sa God Questions Tagalog. So meron po tayong research yan kung saan po ang nanggaling yung Black Nazarene at kung bakit yan umitim. At of course, ay ating kukonsultahin ang salita ng Diyos kung ano ang sinasabi niya ng salita ng Diyos, ng mismong Diyos, kung ano ang dapat gawin sa ganyang pagsamba. Ano ang treatment ng Diyos o ano ang tingin ng Diyos sa ganyang uri ng pagsamba. Okay. Bago po yan, Pastor, tingnan muna po natin yung ilang video ba. So, may sinasabi po dyan saan ito nagsimula. So, it's an important event that takes place. One image is transferred to another place, or one image is brought in procession around the district and brought back to the church. The idea is to have people participate in a procession because it's an act of piety. It also is dramatizes their belief. So this basically the translation is that Wala naman siyang sinabi kung anong history, no? Wala pa po. Kaya Parang sinabi lang niya kung ano yung ginagawang prosesyon. Okay, parang yung daan lang, no? Yung prosesyon. para pong Pastor, dahil doon naging nila devotion, piety, yun yung para sila yun yung nagkukos sa kanila, nagdadrive sa kanila para magpakabanal daw. Okay, so ayun yung banggitin ng history, no? Pero yan, ito po, yan pala, binanggit na niya. Pakinggan natin kung tama yung kanyang sinasabi ayon dun sa aking ding research. Tingnan natin. Ay 1700 nang i-transfer yung image dito sa Quiapo, sa St. John the Baptist Parish. And then doon na nagsimula yung pagbe-venerate ng mga tao doon sa image of the Black Nazarene. And then doon na rin nagsimula na maging bahagi ng pananampalataya ng napakaraming Pilipino, specifically lalaki. So yun yung na-attract ng image ng Black Nazarene, yung mga kalalakihan dito sa lugar na ito. Kaya po, nagkaroon tayo ng translasyon. Wala po si Pastor na banggit din na Wala pa rin, no? Okay. Ang Black Nazarene ay nanggaling actually sa Acapulco, sa Mexico. At ito ay dinala sa Pilipinas sa pamamagitan ng isang galyon. No? At ito ay yari sa kahoy na inukit ng isang karpenterong Aztec noong kalagitnaan ng 1600s. At ito'y dinala sa Maynila ng mga unang grupo ng mga paring Augustinian noong May 31, 1606. At unang inilagay sa Recollect Church sa Bagong Bayan na ngayon ay Luneta. So ang unang pinaglagyan niya yung Recollect Church
na nasa Luneta, na yung Recollect Church ay itinayo naman noong September 10, 1606. So ito ang pinakaunang rebulto dyan sa Recollect Church. At inilipat naman ito sa mas malaking Recollect Church, no? Ito yung pangalawa, no? Pang-una, yung Recollect Church sa loob ng Bagong Bayan, tapos nagtayo sila ng panibagong Recollect Church sa mas malaki, no? Na itinalaga kay San Nicolas de Tolentino noong 1608. So doon din sa Bagong Bayan. So pinalaki yon at inilipat doon sa mas malaking church. At bago iyan inilipat sa Quiapo Church, no? Sa utos ng Arsobispo noon ng Maynila na si Arsobispo Basilio Sancho de Santas Punta Wairupina. Yan, ayon dyan sa philippinecountry.com, ayon sa kanilang research yan, no? At ang dahilan naman na kaya ito ay maitim ay may tatlong theory. Una ay umitim ito di umano dahil sa dami ng usok ng kandila, no? Na naging dahilan ng pagiging itim ng kulay nito. So sa katagalan na, sabi ng isang theory, so dahil sa nagsusunog ng kandila lagi doon sa paanan itong rebultong ito, ang mga tao ay dahil doon umitim ng umitim. May isa namang teorya na nasunog di umano yung galyon na kinalululanan ng rebultong ito, kaya nangitim. So dahil sa pagkasunog. Pero ang pinaniniwalaan ng mga scholar ng Roman Catholic Church, especially ni Monsignor Sabino Benco Jr., at ito ay mula sa Loyola School of Theology, na ang rebulto di umano ay hindi talaga sunog o hindi nasunog, kundi talagang sadya itong maitim hanggang sa ilalim o sa pinaka gitna. At sabi ni Monsignor Benco, ay ito di umano ay inukit mula sa isang kahoy na tinatawag na miskete. Miskete tree. At ibinasi ni Monsignor Benco ang teoryang ito sa kanyang personal na pagsisiyasat sa Mexico. Pumunta siya doon ng personal kung saan sinabi niya na ang naturang kahoy ay popular na ginagamit na sangkap sa paggawa ng mga rebulto noong panahong inukit ang Nazareno. So, yung mga mas feasible, pinaka-feasible na theory ay yung kay Monsignor Benco. Kasi nga naman, no, kung nasunog yung galyon, bakit lahat naman mitim? At saka pag ikaw naman ay nagsunog ng kandila, hindi naman nakakaitim talaga yung usok. No? Napapawi naman yun. Hindi So, napawi. Ibig sabihin, nawawala naman yung usok, napapawi. At saka bakit lahat naman umitim hanggang sa ilalim? So, feasible na theory yung kay Monsignor Benco na ito ay galing sa punong miskete. Yung mismong kahoy na miskete na maitim. Maitim po talaga. At yun ang inukit. At ito daw ay popular noong panahon na gumagawa ng rebulto ng Nazareno noong 1600s. Talagang popular yung kahoy na ito. At kaya naman, ito ay nakaugalian ng pagdebosyonan ng mga Pilipino na Katoliko Romano ay dahil marami daw himala ang nagawa nito. So napabali-balita na yung mga nanalangin dito doon sa Quiapo ay gumaling di umano. Kaya sumikat itong pananaw na ito, itong Marites na ito, at tuwing January 9 ay nagdesisyon na ang Quiapo, leadership ng Quiapo Church na ito'y iikot sa buong Maynila doon sa vicinity ng Quiapo, Luneta, pabalik. At ito ay tuwing January 9 ng kada taon. Yun po ang tunay na kwento tungkol po dyan sa rebulto ng Poong Nazareno. Bakit po kaya, Pastor, masyadong iba, desperado talaga sila eh. Deboto sila
devoted talaga po sila na every year talagang naghahanda talaga po sila. Yung iba malalayo pa, galing pa sa ibang parte ng malayong parte ng ating buong bansa. Then sila po ay pinag-iipunan talaga nila para sila ay makapunta lang po ng Maynila at sila po ay magawa nila yung kanila pong devotion. Pakinggan natin yung opinion din nila no, ng Romano Katoliko patungkol dyan. Bakit nga ba napakaraming deboto? Pinagkakagastusan nila yan. Mayroon ba silang pananaw dyan? Kung bakit? Balikan natin yung isa pang yung unang video. Yung pangalawa, bro. Yan. Tingnan natin yung sinasabi nila. Ay 1700 nang i-transfer yung image dito sa Quiapo, sa St. John the Baptist Parish. And then doon na nagsimula yung pagbe-venerate ng mga tao doon sa image of the Black Nazarene. And then doon na rin nagsimula na maging bahagi ng pananampalataya ng napakaraming Pilipino, specifically lalaki. So yun yung na-attract ng image ng Black Nazarene, yung mga kalalakihan dito sa lugar na ito. Kaya po, nagkaroon tayo ng translasyon. Parang sinasabi po niya na naging devotion talaga po nila yun. Especially mga lalaki po ang pumupunta. Mapansin po natin, Pastor, marami po, halos puro kalalakihan ang nagdi-devotion. Baaring yung kulay niya nakakaiba, no? Isa sa mga sa psychology ay napansin siya dahil sa lahat ng mga ribultong Hesukristo ang Kakaiba. di umano, ang entity o entidad ay ito yung pinakakaiba dahil ito lang yung itim. So maaaring isa iyan sa mga nakaganyak. Masculine, no? Parang masculine siya. Kasi yung karamihan ng mga ribulto na inukit na kahoy ay maputi, no? Kung hindi man maputi ay hindi naman kaitiman, hindi naman siya sobrang itim, brownish, no? Asian, pero karamihan ay maputi. Kung papansinin mo, yung mga ribulto sa mga simbahan ng Poong Hesukristo nila ay karamihan naman ay mapusyaw ang kulay. Brown. So maaaring yung uniqueness noong kahoy na ito na ginamit at saka yung pagiging sentro ng kinalalagyan nito na Quiapo Church o St. John na church, parish church. So maaaring ito yung naging mga dahilan sa psikolohiya no, pagka medyo mapang-akit o medyo nakaka-relate ang lalaki sa isang masculine figure. So nakaakit siya ng mga kalalakihan dahil maitim. Kumbaga macho, tapos talagang rugged. So, at pagkatapos ay siya ay nakalagay sa isang sikat na church na Quiapo Church na sentro ng Maynila. So yun yung mga naging factors kung bakit ito sumikat at kung bakit marami ang nagdideboto. Aside from of course yung bali-balita na napagaling dahil sa pagdideboto dito, o nasagot ang panalangin nila. So, yan yung mga maaaring mga dahilan, no? Kung bakit maraming naakit ang rebultong ito na magdebosyon sa kanya. Yung mga kalalakihang ito, karamihan. At hindi naman kalalakihan lamang, no? Kundi pati mga kababaihan, marami na rin naman kababaihan. Pero syempre, ang ano dyan is delikado kasi pag babae. So, kaya makikita natin dito na mas maraming lalaki dahil sa nangyayaring kaguluhan o chaos, tulakan, o hipuan, buwan, stampede. So kung babae ang isasali mo dito, ay baka malamang na sila'y masaktan. Kaya yun yung mga ayon sa aking obserbasyon na dahilan kung bakit kalalakihan. Kasi mahirap namang makipaghaltakan dyan ng isang babae, no? Nung nakaraang mga several years ago, mayroon. Marami dyan yung nagsasamantala. Well, in fact, marami tayong na babalitaan na nawawala ng wallet o nasasaktan
o nawawala ng alahas, no? Na-snatch siya ng hika o kwintas o maging mga pulsera. So, makikita natin na ito rin ay sinasamantala rin ng masasamang loob, hindi lang naman ng mga deboto. Eh baka kalahati niyan ay yung mga masasamang loob, no? Opo. At hindi naman at hindi naman lahat, no? Karamihan halos ng nagdedeboto, eh debote rin. Ay, Kasi pagkatapos nila, o habang sila nagdedebosyo, nagiging deboto, nagdedebosyon, ay nagiinom pa rin ng beer o alak o gin, sa kalsada pa. kalsada pa. Sa kalsada. Nananagay pa iyan ng mga dumadaan. So makikita natin na hindi talaga Sincere. panatiko lahat o sincero Opo. ang mga taong mananamamanata. Pero meron din naman na talagang sincere na namamanata, pero they are sincerely wrong. Sincerely wrong. You can be sincere in anything, but you could be wrong. So your sincerity is based on a wrong practice. So you cannot be honored by God. You cannot be considered as a true devotion o taong nagdi-devotion sa Diyos Parang yung kay Pablo po or noon. devotee. Si Pablo po noon, devoted po siya sa, sa Judaism po. Di ba? Tama po ba? Lahat naman ng tao pwede maging devotee sa isang pananampalataya, maski ang mga Muslim ay hamak na mas devotee, kaya pala devotee. No? Dahil sa English pala yung devoto ay devote. Devote. Tama naman. No? Paano ba? So, kaya pala. So, ang mga devotee na Muslim ay talagang mas devoted kaysa sa mga Katoliko sa relihiyong Romano-Katolisismo. Wala pa namang nagpakamatay na Romano-Katoliko no, na sumakay sa eroplano at ibinangga yung eroplano sa isang tower. Ay, wala. Pero nagawa na yun ng mga Muslim, yung 9/11 Suicide. attack, suicide bomber. Wala pang mga Pilipino o Katoliko kahit saang bansa na nagsusuicide alang-alang sa kanilang relihiyon. Well, karing mamatay, aksidente, gaya ng nagdi-devote sila, nag-devoted sila kay Poong Nazareno na nahuhulog sa manhole. Yun, ay hindi dahil sa gusto nilang mamatay, kundi aksidenteng namatay. Nasagasaan. Pero ito talagang mga devotee ni Muhammad, nag-train mula pagkabata, itong mga, allegedly, itong mga suicide bomber na ito, yung nagpalipad ng mga eroplano na tumama sa World Trade Center. No? So ito talaga mula pagkabata ay itinrain na sila, talagang sila'y pinalaki na ang kanilang layunin ay mamatay para kay Allah. At sila'y magiging piloto at talagang nakatakda sa isang araw nakatakda na pag sila ay magaling ng piloto ay kanila ng isa sa katuparan yung matagal na nilang layunin sa mundo na patayin ang maraming mga Kristiyano. At sa palagay ko lang wala nang papantay pa sa pagiging devoted ng mga Muslim. Kaya yan ay hindi sa pagiging deboto, kundi tama ba ang pinagdedebotohan mo? Are you in the right teaching? Are you in the right statement of faith? Kung pagiging deboto pala, Pastor, ang batayan ng kaligtasan, hindi maniligtas ang mga Muslim. No? Mas mauuna silang maligtas. Maging yung mga monk, kaya may tinatawag tayong mga Buddhist monk, ay sila yung mga, ang tawag sa Pilipino, yung mga ermitanyo, na pinili nilang mamuhay sa gubat, sa kanilang monasteryo, at ialay ang kanilang sarili sa tinatawag nilang meditasyon para kay Buddha. So talagang sila ay nakalaan na ang buhay, nagpapakalbo, kumakain ng certain food na approved lang ng Buddhism, hindi sila kumakain ng karne. In fact, karning baka, kahit anong karne, ayaw ng mga yan, ng mga monk. Vegetarian pala. Vegetarian yan. Oo. So dahil iyon ay ginagawa nila alang-alang sa kanilang pananampalataya na magiging maganda ang kanilang karma sa kabilang buhay. At gusto nilang makalaya dito sa cycle ng reverse o ng reincarnation sa mundo. At ang ganap na kaligtasan para sa kanila ay yung nirvana o yung mawala ka na sa sirkulo o sa cycle ng reinkarnasyon.
makalaya ka doon. Dahil ang inkarnasyon, ang buhay, ay a cycle of suffering. So they want to be released from suffering. They have no heaven, they have no hell, they only have karma, good or bad, after they die. And because of that belief, they devote their entire lives, many of the monks na Buddhists, sa kanilang meditation, na parang si Buddha na nakatagpo ng tinatawag niya na nirvana, punong kasiyahan, the enlightened one, nakatagpo ng enlightenment. So therefore, mas mauuna pa ang Muslim at mga Buddhist kung para sa debosyon. Ang mga Katoliko naman, pumupunta lang sa simbahan pag birthday, pag binyag, bautismo, kumpisal. Yung iba pag makikipag-date. Oo, lalo na yun, pagkasimbang gabi, dahil gabi, kasama yung nililigawan o yung girlfriend o boyfriend. At pagkatapos sumimba, iba ng simba ang ginagawa. So, iyan yung mga false devotion. At malamang na mas higit pa nga sila kaysa sa mga tunay na Kristiyano. No? Maraming tunay na Kristiyano, hindi nga maipagtanggol ang pananampalataya. Takot nga sa ganitong kaya kita mo madalang ang gaya natin. Sabi nila, bakit ganyan ang ginagawa nyo? Na halos harap-harapan na nire-revoke ninyo yung mga wrong o false teaching. Bakit sino bang magre-revoke pa? Wala na nga Gusto nyo, kami rin, umalis na rin sa ganitong ministeryo. Ano ito, tayo lahat ay happy-happy lang. Amen lang. Amen lang tayo, hallelujah lang. Tapos, kita mo, kukunti ang ministeryo ng tinatawag nating kasi po ito pa ating ginagawa namin, apologetics ministry. Apologetics po ito. We defend our faith against false teachings, and by so doing, in so doing ay nakaka-atake tayo dahil hindi natin kayang i-defend ang ating pananampalataya kung wala tayong i-offend. Tama po. Hindi naman pwedeng hindi natin babanggitin kung ano yung ating nire-refute. Sino sila, ano sila, kasi wala kang i-refute. Pag-abstract sa kanila kung sino o ano yung ating tinitira na maling doktrina. Pero hindi po kami ganito sa personal. Ito po yung ministeryo lang, walang personal. Opo. Pag pumunta po kayo sa amin, ibang-iba po kami kasi po ito yung apologetics ministry. So pag pumunta kayo rito at inyo na pong nakita yung aming pong educational ministry, theological college, hindi po kami ganito. Na-repute ng repute, hindi po. We also teach. Marami po kaming ministry. Meron po kaming pastoral ministry, counseling ministry. So, isa lang po ito. Ito po ay isang bahagi lang. At we reserve this time to refute the false teachings of those who have false teachings and false practices in their false religions. Kaya nga TNG ministry, the narrow gate. The narrow gate. The gate is narrow. The road to heaven is narrow. So, hindi lahat ng katuruan ay papunta sa langit. Hindi lahat ng pananampalataya ay daan patungo sa Ama. Iisa lang. Yun lang pananampalatayang inaprubahan ng Panginoong Jesucristo. Ayon lang sa kanyang katuruan. So, Pastor, bago po tayo dumako doon sa iba pang tanong. Ito po ba, Pastor, na panoorin muna po natin itong video na ito? Kasi parang siya ay pinagaling ng Pong Nazareno sa pamamagitan ng panyo. Ang panyong ito naman ang ipinadala ko kay Roel sa Amerika sa paniniwalang makakatulong ito sa kanyang paggaling. Alam ko lang, yung panyo na binigay mo sa amin will heal me. Kasi kumapit na ako dun At wala namang imposible sa kanya. So every night, before going to bed, nilalagay ko sa dibdib ko yun. Under my shirt. And then in the morning, I give it a kiss. I put it under my pillow. Before going to bed, I will say my prayers. Kukunin ko yun, give it a kiss, put it under my shirt. Pastor, nabanggit mo na po ito kanina tungkol dun sa naniniwala sila, kaya sila ay nagdi-devotion dahil naniniwala sila na pinapagaling sila ng Panginoon. Ano po yung, mayroon kayo talaga po itong kapangyarihan, yung mga ganitong bagay para mapagaling ang isang may sakit? Wala. Actually, bawal ang magtiwala sa gawa lamang ng tao at maging sa tao mismo.
Hindi dapat magtiwala ang tao sa kapwa-tao sa pagpapagaling, sa anumang mga pagpapala na pwede niyang makamtan dahil ang tao ay instrumento lang talaga ng Diyos. At bawal ang magtiwala sa mga bagay. Ang nangyayari po kasi, placebo effect. Cebu Ipik. May nabalitaan silang gumaling dahil may panyo na galing kay nakasulat diyan yung mga kung ano-anong mga salita na Latin na may picture ni Nazareth o Church Christ, no, of the Nazarene. Kaya nabubuo na rin sa kanila yung pananampalatayang sila gagaling din. Walang pagkakaiba yan doon sa mga charismatic, no, na mga Pentecostal na pastor, na mga faith healer gaya ni Benny Hinn, na dahilan sa nag-expect na sila ng magaganap doon sa crusade na may gagaling dahil may mga nagpatotoo na matagal ng mga gawain na talagang nagsabing sila ay pinagaling ng Diyos sa pamamagitan ng ministry ni Benny Hinn. Tapos sa pamamagitan ng panyo ni Brother Mike Velarde, no? May ganun din si Velarde din, may panyo din, saka may oil. Nakasulat naman doon yung Maria. No? Maria naman. Yung picture ni Maria naman. Ito naman, Nazareno. So, ang tawag dyan ay placebo effect na dahilan sa ine-expect mo yung magaganap sa'yo, ay pwedeng maganap sa'yo. At ang dahilan naman ng paggaling nila ay dahilan sa yung kanila talagang sakit ay psychosomatic diseases. Opo. Ibig sabihin, psycho, mind over matter, yung mind nila ang nagahari sa kanilang katawan na iniisip nilang may sakit. So pagka sila ay depressed, no, naiisip nila na masakit ang kanilang, pag inisip nila, sakit ang katawan ko dahil ayaw naman nila talagang bumangon. So ang sakit ng aking mga buto-buto, talagang sumasakit. Dahil ang isip natin talaga ay may kontribusyon sa ating nararamdaman. Pagka depressed ka, talagang ang feeling mo, nararamdaman mo, talagang down ka at yung iyong mga himay-may ng katawan mo, yung mga himay-may ng laman mo, ay talagang nare-relax masyado na hindi nagpa-function yung iyong mga masyado yung iyong mga veins, no, bumababa pintig ng puso mo. Tapos pag naisip mo na may sakit ka naman sa puso, talagang magpapalpitate ka dahil nakokontrol minsan ng isip ang katawan. Kaya nga, di ba, maski sa Bible, ay kailangan yung masayahing puso ay gamot, Opo. di ba? A cheerful heart is a medicine, di ba? To the body. Kasi nga, pagka ang mga sakit ay bunga lang ng mga negatibong pag-iisip, pag ikaw ay naging masaya, naging positibo, maaalis yung sakit, pero hindi totoong ikaw ay gumaling sa sakit. Dahil hindi naman talaga sakit ng katawan per se iyon, kundi sakit na dulot ng iyong pag-iisip na ikaw ay may sakit. Iniisip mo lang may sakit ka, kaya minsan marami yung nagpapagaling na di umano yung lumpo, pero sa totoo magaling na siya dahil may proseso nang naganap sa katawan. Dahil siya ay magaling na, kaya lang iniisip pa rin niya na hindi ko kayang maglakad. Kaya pagdating sa mga crusades, like sa mga crusades sila Benny Hinn, patay na si Morris Cerullo, nung namatay na. Yan yung mga faith healers kila Kenneth Copeland. Yan. Ngayon, kung matagal na pala siyang magaling, kaya lang dahil hindi siya positibo sa kanyang paggaling, hindi niya iisip na siya magaling na. So, dahil sa placebo effect, yung positive thinking na nabubuo sa pakikinig sa isang positive preacher na kaya magaling na agad kay Jesus. Lalakad siya pero talagang magaling na siya. Kaya lang dahil sa psychosomatic na lang yung kanyang sickness Iniisip lang niya na hindi pa siya magaling. Pero sa totoo, kung may magti-trigger doon sa kanyang brain to do to walk, no, to do something that he can't do before, magagawa 'yon. So kaya nga ang ganyan ay walang proof sa medical sa medicine, no? Walang mga tinatawag tayong medical evidences ng paggaling pagka sa faith gumaling. Dahil karamihan ng paggaling sa faith sa isang bagay o sa isang tao ay yun lamang placebo effect at bunga noong positivity na iniisip niya siya gagaling sa kanyang sakit. Kasi ang paggaling na galing sa Diyos, you don't need faith. Even faith is not needed for God to heal. Sabi nila, dahil gagaling ka ayon sa iyong faith,
Hindi yun yung ibig sabihin noon. Kasi kahit walang faith, gumagaling. Like for example, yung kay Naaman, hindi naman yan Kristiyano, hindi naman siya mananampalataya kay Yahweh. Sumunod lang talaga siya doon sa doon sa instruction, kay maligo ka, sa ilog, lumusong ka, gagaling ka. Pero he has no faith in God because he doesn't know God, the God of Israel. Kasi siya ay pagan eh. Pagan Gumaling din, no? Kaya hindi ayon sa laki ng iyong faith, ang iyong paggaling, even non-believers today, kahit yung mga Japanese, they are the ones who have healthy bodies. Gumagaling sila sa kanilang sakit dahil makain sila ng mga talagang mga masusustansyang pagkain na hindi nagtataglay ng mga carcinogens, maging ang sugar nila, stevia sa Japan. So talagang mahaba ang buhay nila. It's not necessarily because they believe in God, because they don't believe in God. Most of the Japanese people, they are Shintoists. No po. They believe in ancestral worship. They believe in the spirits of their ancestors who are present in all places. No? Kaya sila rin, hindi sila gumagalaw ng mga may buhay, ginagalang nila, dahil nga mayroong espiritu ng kanilang mga ninuno. Part ng culture nila. So, it's not faith that makes you healed. It's God, Opo. independent of your faith. So, Pastor, about dyan, knowing na hindi naman talaga yung faith natin talaga nagpapagaling, ano po, nabanggit po. So, meron talagang, pwede talaga magpagaling po ang Diyos pala kahit ikaw ay nasa pananampalataya. Kaya nga kita mo, Kahit, hindi yung faith nila sa Diyos ang nagpagaling, yung faith nila sa yung Katoliko na Opo. sabi niya, yung panyo ang nagpagaling. Hindi yun. Diyos pa rin kahit hindi siya sumasampalataya sa Diyos. Ang kagalingan kasi ay kabilang sa tinatawag natin na pangkaraniwang biyaya. No? May dalawang uri ang biyaya, special na biyaya, at included dun sa special na biyaya, yung general, yung special revelation ng Diyos through the Word of God, yung regeneration of the Spirit, yung salvation, lahat ng associated na blessings sa salvation, yung adoption, yung justification, forgiveness, yung yung sanctification, lahat ng iyan ay blessing. Pero spiritual, hindi yan physical, kundi sa ating spirito. Pagkakaroon ng kapayapaan, ng puso at isip dahil sa ating pagiging napatawad na sa harapan ng Diyos. Ngayon, ang pangkaraniwang biyaya, Matthew chapter 5, sabi doon, verse 45, pakibasa mo. Ito ay kabilang sa pangkaraniwang biyaya ay ang kagalingan ng katawan. Sa Matthew 5, 45. sa Brother RJ, sa Tagalog. Pakibasa mo, Matthew 5:45. Dito mo makikita sa prinsipyong ito na binanggit ng Panginoon. Ito sa prinsipyo na mahalin natin ang ating kaaway dahil ang Diyos nga minamahal din kahit kaaway niya tayo eh. 4 to So 5. love your enemies so that your sons of Father who is in heaven will also forgive you. Kasi ang Diyos ay may pangkalahatan ding kahabagan o pag-ibig sa lahat. Pakibasa mo, Matthew 5:45. Sabi po ni Diyos, so that you may be sons of your Father who is in heaven, for He makes His sunrise on the evil and on the good, and sends His rains on the just and on the unjust. So, Yung araw, yung sikat ng araw at yung ulan ay simbol ng biyaya ng Diyos. Dahilan sa araw, kaya tayo nabubuhay. Dahil sa ulan, kaya tayo nabubuhay. Without the sunlight, without the rain, there will be no healing. Why? Because yung sun mismo, meron yung vitamin K. At yung sun at saka rain, ang dahilan kung bakit nabubuhay ang mga pagkain. At yung mga pagkain na yon na ating kinakain, yun ang nagsisilbing natural na gamot. Kaya mga Japanese, dahil sa hilig nila sa mga natural food, without yung artificial mga seasonings, walang mga artificial coloring or flavoring ng pagkain, pure ang kanilang kinakain, yung mga seaweeds na hindi talaga pinoseso ng kemikal, at kahit yung kanilang mga isda na dilata ay talagang doon mismo ginagawa sa dagat. Hindi hinahaluan ng mga
masasamang preservatives, yung masamang effects sa kalusugan. Kaya nga, mahaba ang buhay kasi nga yung rain, yung sun, yan ay common grace na ginagamit ng Diyos sa pagpapagaling. Kaya nga ang kagalingan ng katawan is even non-believers are enjoying the benefits or the blessings of God through these instruments of grace na yung sikat ng araw at yung ulan na siyang nagiging daan upang magkaroon ng buhay ang lahat sa sansinukob. Without sunshine, without the rain, there will be no humans or other living things or plants per se or animals that can live on earth. It maintains the balance of life on earth, the sun and the rain. So even God's enemies, He blesses because God is a benevolent God. And He loves all people regardless of religion, race, or beliefs, or morality. Ba? Benevolently. But of course, iba yung pag-ibig ng Diyos, complacent love. Ang pag-ibig na yan, na complacent love, ay para lamang sa mga iniligtas ng Diyos. Pero yung benevolent love ay para sa lahat ng tao. Kaya, hindi pwedeng sabihin ng tao na hindi ako iniibig ng Diyos. God sends rain even to the unrighteous, even to evil men. God makes the sun shine or rise to all men. So, huwag mong sabihin, kami lang ang nag-i-enjoy dyan. Gumising ka nga ngayong umaga na nakakalasap ka ng mga pagpapala ng Diyos. Kahit kagabi, minura mo ang Diyos. Di ba? Sabi nga ni Bodhi Bocam, if we are to be treated by God fairly, no one among us would ever live on earth right now. We will be dead because we are all incapable and we are all unsatisfactory in the sight of God. Tayo ay hindi katanggap-tanggap. Kaya nga, kahit Katoliko ka pa o kahit nagpunta kang albularyo, hindi yung albularyo ang nagpagaling sa'yo. Pero ito, Pastor. Ang Diyos pa rin kung totoo kang gumaling, hindi yung albularyo. Because ang albularyo ay hindi walang power to heal. Pero ginamit pa rin ng Diyos yung mali mong faith para ka pagalingin. Hindi dahil sa faith mo. But God wants you healed. So katulad po, Pastor, katulad po nun, yung testimony niya, yung kaninang video, na siya ay parang nagkaroon siya ng esophageal cancer. Esophagus. Sa esophagus. Tapos, tinaningan siya ng doktor. Ito. Yan po siya po yun. Ngayon, gumaling siya. Dahil doon sa, sabi niya, dahil kinlaim niya na dahil... Akala niya dahil doon. Pero, but it is because of the grace of God. Knowing po, Pastor, na yun common grace ng Diyos yun, bakit kaya po hinahayaan niya na yung mga ganitong tao na paniwalaan nila, i-claim nila na ito'y pinagaling ako ng Panginoon, pero nasa maling faith sila? Because they love evil. Because they don't want God. Because God allowed them to hate Him because they want to go their own ways. They want to curse Him. They want to, di ba? Sabi nga ng Apostol Pablo sa Matthew chapter 1, at Matthew chapter 2, even though they know God, they denied God and they worship the created instead of the Creator. Tama. So it is their own decision to believe in some deities other than the true God. And because of their unbelief and because their deliberate denial of the true God, God permits them. Ang tawag doon ni Paul ay God gave them over. God gave them over to their evil desires. They only want blessings, but they don't want sufferings. They only want the benefits of God, but they don't want God Himself. Kasi sabi nga ni Paul Washer, sabi niya, if you don't love God now, how could you desire heaven after this life when you don't love God? So if you don't love God and God will send you to heaven, then you want out of heaven because you don't want God there.
You only want heaven, but you don't want God. You only want the benefits from God, but you Tama. don't want God Himself. Because you don't want to be under His power, under His judgment, because you don't want to under His rule. To be under His rule and authority, you want to rule over your own life. You want to have authority over your own decision, over your own life. You want to decide by yourself alone. You don't want the precepts of God. You don't want to believe the word of God. You don't want to trust God. That if you will follow Him and you will forsake everything that God hates, God will bless you also. Because there's also blessing even in Christianity. There's also the grace of God of riches and health in Christianity. It doesn't mean that if you are a Christian, God doesn't want you to get healed. Hindi natin sinasabi na ang Diyos ay hindi nagpapagaling. Ang Diyos pa rin ay nagpapagaling hanggang ngayon, but without the gift of healing given to a specific person or specific group of people. Wala na yung gift na yon. Because it's that gift of healing and miracle, those gifts are only for the building of the church during the time that the Lord is showing to all people that the kingdom of God is now here on earth. And this is the sign that the kingdom of God is now on earth. It has arrived. And you should repent from your sins and follow God through the Lord Jesus Christ and obey Him. So, yung mga sign gifts ay para lang sa pagtatatag ng iglesia. Once the foundation of the church has been laid out, there's no more need for the foundation. These are only foundational gifts. There's only need for foundation if there's the beginning of the building. If the building is just beginning to be erected. But once the foundation has been erected, there's no more need for foundation to be built on the foundation. Wala na kasi may pundasyon na, tatayo pa rin pundasyon. Baguhin mo rin ang structure. So that's why, kung ang pundasyon ay naitayo na, at yun ay itinayo ng 12 alagad. Kasama si Pablo po. Not Matthias, but Paul. And in heaven, there are only 12 foundations. And on each foundation in heaven, written the names of the 12 apostles. So hindi na pwedeng dagdagan ang foundation. Hindi na pwedeng dagdagan ang foundational gifts. Hindi na pwedeng magkaroon pa kasi tapos na ang mga binigyan na foundation ng iglesia. Nag-cease na po yun. Nag-cease na ang foundation. Nag-cease na ang pagtatayo ng pundasyon. At kasama dyan yung gift ng healing na sa mga apostles lang ibinigay. Sila rin lang yung foundation ng church. Nasa kanila rin yung foundational gifts. Pati yung foundation na gift ng office ng prophets and apostles, sila rin yun. So wala namang prophet, sila rin yun eh. Sila rin yung apostles, sila rin yun. So there's no need anymore for prophets, apostles, and foundational gifts. Wala na yun. Sila rin ang meron noon. Tayo wala na. Wala na ngayong tunay na apostol, wala na ngayong tunay na propeta. So wala na rin tunay na binigyan ng kaloob ng Pero there are times that pastors or even ordinary church workers can be used by God through prayer na yung prayer niya ang maging means ng kagalingan. But not per se, may kaloob siya dahil ang may kaloob kasi ng gift of healing, lahat ng kanyang galingin gumagaling. Yung walang kaloob, pwedeng ginamit lang siya for a particular time sa isang particular specific na panahon, sa isang particular na tao na pinagaling iyon ng Diyos through His prayer. But not the prayer per se, but God used that means of prayer. Kasi meron akong karanasan talaga ng mga ganyan. Like for example, yung pamangkin ni Sister Rose na nasa US na ngayon. Yung anak nila, nung kanyang kapatid. So, I was called on by his pastora, by her pastora, na sabi niya, yun daw, uoperahan daw yung pamangkin niya. So, baby, sanggol pa. Baka siguro mga 1-year-old. So, nagbabae na bata. Kaso ay may enlargement of the heart. So, na-test yun. Talagang yun ay healing ng Diyos. Kasi ang tunay na healing ng Diyos, may medical explanation din. Hindi yung parang gumaling ka saan. May proof Naisip talaga. ko lang eh. Hindi, talagang hindi yun naisip. Kaya nga sabi ng pastora niya, Pastor, Camille, pwede bang ikaw ang mag-pray para doon sa bata at ihandog mo na rin? Kasi uupirahan kinabukasan.
So, umuwi pa si Sister Rose from Singapore kasi nga crucial, yung bata, uoperahan na kinabukasan. Dahil lumalaki nga ang heart. Tsaka talagang may proof, may evidence na talagang siya ay may sakit sa puso. Shout out sa iyo at So, Sister Rose. ginagamit ko lang illustration, kasi yun ang katotohanan. Opo. So, hindi ko pa kilala noon si Sister Rose, doon ko siya nakilala. So, narinig ko ng pangalan pero doon ko siya nakita pa. So, nakita ko siya doon. So, sabi ko, sige, pagpe-pray natin, pero hindi ako ang nagpapagaling. Wala nang deep of healing. I have made it clear na hindi po na yan. Wala nang healing na kaloob. Pero, let's pray that God would heal. We will use our prayers to be instrument. Dahil baka itinakda niya ito. Sa pagkakataong ito, pagalingin niya yan through our prayers. Opo, tama. Pinag-pray namin, kami ni Mrs., may kasama kami ng worker, and then, walang kakaiba sa prayer. Walang yung parang iyak-iyak, nangisay o nanginig, na parang hindi rin ako nagsalita ng wika. Kasi kalimitan, ganun ang ginagawa niya pag may prayer. Parang hipalutin na, siya Sumisigaw pa. in Jesus' name you get healed. Nga sigaw-sigaw. Wala. Common lang na, Sickness, Panginoon, get out. ang kalooban mo pagalingin ito. Miracle. Yun hindi ko rin malimutan kasi kinabukasan, ooperahan na. Bago operahan, chinek up lahat. Walang nakita na. Yun ang... Any single sickness doon sa heart. Ayon sa kanila, yun ang sabi nila eh. Yun di naman ang kwento sa akin. Hindi naman ako nagsasabi ng hindi kinuwento sa akin. Sabi ko, Pastor, salamat sa Panginoon. Bakit? Hindi na natuloy ang operasyon. Nasa Philippine Heart Center na sila. Bakit? Wala nakita. And I do believe that's God who healed that girl. So I don't have any right to claim over that healing. So I have no rights to claim that I have the gift of healing. No, because the gift of healing is only for the apostle. But it just so happened that God used us to pray for that child who is going to be healed by the grace of God. Nakatakda rin siyang pagalingin. The end as well as the means are foreordained. So malinaw, Pastor, mga tagapanood namin, mga... Kaya hindi ako nagkiklaim, hindi ako nagpapatanaw ng utang na loob, gaya ng ibang mga pastor. Ako ang nagpagaling dyan, babauyin pa. Naku, dapat bayaran mo ko, dapat may tithes ka ha. Huwag mong, lalo na pag yumaman na yung magulang. Diba, pagsasabi sa iba, alam mo, walang utang na loob yun, napagaling ko yun, pero hindi man lang nag-tithes. Kung makakaasa kayo, wala akong ganun. Because I don't believe in that. Wala akong binabaoy ng mga napagministeryohan ko na dahil sa aking paglilingkod sa Panginoon, kaya sila naging Kristiyano. Hello? Hindi ikaw lang kaya naging Kristiyano sila. Elect yan ng Diyos eh. Tama. Ikaw lang yung nakatakdang mangaral. At kung ayaw mo mangaral, kung elect sila, edi ba mangaral? We are only instruments, sabi nga ni Paul. We are useless. Kaya wala pong Tayo espesyal. ay mga luwad, mga putik na lalagyan ng mga mamahaling hiyas. Wala pa rin tayong silbi kahit tayo nilagyan ng ganito kagandang pribilehiyo na maging instrumento ng Diyos. At hindi niya po hahayaan ng Panginoon na maagaw yung glory niya dahil lang sa atin. Yes, kalimitan kasi ganito eh. Yung mga nagkiklaim na Ginuglorify ganyan sila ay healer daw, faith healer, may dumadaloy daw na kapangyarihan sa kanila, yung mga anointing of God, na pag kanilang inirihan sa isang tao, yung powerful anointing of God of healing will be upon you. Tapos sisigaw-sigaw at pasikat pa na, dahil sa akin, kaya gumaling. Kaya naniningil, di ba? At nagpapahanga na parang akala mo, mga daig pang artista. No, that's abomination to God. You take credit for what God has done. And that's abomination. You are not the one who healed that person. It is God. You are not the one who has the power to heal. Kahit kayo mga may tunay na kaloob ng healing, sila Pablo, Pedro, sila Juan, di naman nag-claim na ako ang dahilan. Hindi po sila nag-claim. Di ba? Yung mga... Ngayon, sumusobra. False na nga ang healing, psychosomatic lang. False na nga ang prophecy, nagkamali na, paninindigan pa rin na kami talaga sa Diyos. At baka ang nagkamali lang ay hindi naman kami, kundi ang Diyos. Biruin mo, nagkamali pa ang Diyos, hindi sila. Sinisi pa ang Diyos, di ba? Baka ang Diyos ay nagbago ang isip. Ako hindi. Sinabi niya talaga. Pero pinangalandakan mo pa nagbago ang isip na. Ang Diyos hindi nagbabago ang isip kahit kailanman. Wala siyang sinabi, hindi niya ginawa. At wala siyang ginagawa, hindi niya sinabi ayon sa kanyang salita. Pag ayon sa kanyang salita, gagawin niya. So kaya yung mga gumagawa ng kiniklaim nila ito sa Diyos, pero wala naman sa Bible yun. Ay, hindi po yun sa Diyos. Yung ginagawa nila. Opo, Kahit na ganun pa man ang ginagawa nila, pinapagaling pa rin ng Diyos. Iyo.
O, di ba? Kaya kita mo, napaka mabiyaya ng Diyos. Kahit na sinungaling yung nagpapagaling, ginamit pa ang mga ribulto para sabihin ito, nagpapagaling. Ginagamit pa yung albularyo para sabihin kami nagpapagaling. Pero sinasalaula ang pangalan ng Diyos, hindi naman sila totoong lingkod ng Diyos. So, pinagaling pa rin ng Diyos. Ganun kabuti ang Diyos sa atin. Ganun siya kabuti. Hindi niya pinagbabatayan yung anumang ating kakayahan ng maniwala o ating kakayahan na pantayan ang kanyang iniisip. At kahit na sinasalungat natin, binabastos pa natin ang salita ng Diyos at ginagamit para sa sariling kapakanan, para magpahanga, para magpayaman, ito mga prosperity preachers na ito, na kinokontrol ang mga membro na parang bawal makinig kayo sa iba. Huwag kayo makinig dyan sa narrow gate. Diba? Mayroong mga ganun, pinagbabawalan kasi mga false teacher yan. Kami naman tayo, makinig kayo sa false teacher, ihambing niyo ang turo sa amin sa narrow gate. Hindi namin pinagbabawalan ng aming membro na makinig kila Joel Osteen. Timbangin nyo, pakinggan nyo. Nahamon pa nga namin subukan nyo, pakinggan nyo. At timbangin niyo kung ayon ang sinasabi nila Joel Osteen sa salita. So, the most tolerant belief system is the Reformed faith. Yes po. Kami ang pinaka-tolerant kasi alam namin hindi kayang tibagin ng kasinungalingan ng katotohanan. Kaya we allow our members to search for the truth. Tama. And they search the scriptures. Open ang scripture. Magbasa po kayo. Research. So, Pastor, malinaw na hindi natin tinatanggi na hindi na nagpapagaling ang Diyos ngayon. Nagpapagaling ang Diyos. Malinaw. Maski nga hindi Kristiyano, pinapagaling. Papagaling pa rin. Sasabihin nila, di tayo naniniwala sa healing. Ang isa sa mga misunderstanding sa cessationism, hindi daw naniniwala tayo na ang Diyos ay nagpapagaling at naghihimala. Kami nga ang mas naniniwala na ang Diyos hanggang ngayon naghihimala kahit kanino. Kayo, limitado lang ang himala sa inyo lang grupo. Opo. Kasi sinasabi nyo, demonyo na ang nagpagaling pagka hindi Kristiyano. Kayo nga yung nakakaloka ang belief system na pagka hindi Kristiyano, faith healer lang ang ay hindi gagaling. Bakit nga mas malusog nga sila? yung mga hindi Kristiyano. Sila ang pinagagaling ng Diyos. Ibig sabihin, si Satanas ang nagpapagaling sa mga tao? Paano makakayahan si Satanas magpagaling? Wala si Satanas sa kakayahang magpayaman. Wala. Ang kakayahan lang ni Satanas magsinungaling. Wala lang naman ang power ni Satanas. Magpanggap na siya yung nagpapala. Magpanggap na siya ang nagpapagaling. Magpanggap na siya yung pinanggagalingan ng biyaya at mga grasya. Yun lang naman ang kanya kasinungalingan eh. Ang Diyos lahat, siya ang gumagawa. Si Satanas umiipa lang. Tapos yung umiipa lang inyong sinasamba. At kaya natatakutan. Yun ang masaklap. Yun ang masaklap kasi limitado lang ang pangyarihan ng Diyos sa mga believers eh. Kailangan maging Kristiyano bago makaranas ng blessing. Tama po. Ay, yung mga Kristiyano nga, hindi binibless sa physical minsan eh. Ang namamatay nga ng maaga minsan, yung Kristiyano eh. Anak pa ng pastor, ang namamatay na maaga, mayroong nagkakasakit na pastor. Ano yun, sinumpa ng Diyos? Nagkapastor nga, tapos ito namang hindi pastor. Ito nga ay lumalaban sa Diyos, na mahaba ang buhay, no? Pinagaling. Pinapapala ng Diyos. Hindi ganoon, mga kapatid. Hindi po batayan ng pagpapala ng Diyos ang pisikal na kagalingan at ang pagyaman sa material. Hindi. Ang batayan ng pagpapala ng Diyos ay kaligtasan ng kaluluwa. Yan ang tunay na batayan. Na talagang ikaw ay pinaburan ng walang hanggan ng Diyos. Na ikaw ay mayroong kapatawaran. Na ikaw ay mayroong yung pagpapaging banal na nagaganap sa buhay mo. At ikaw ay naging anak ng Diyos, inampun ka sa pamilya ng Diyos. At ikaw ay pinawalang sala at pinaging ganap pa. Hindi lang pinawalang sala, pinaging ganap. Justified. Pag sinabi, yun ang mabigat eh. Term, justified. Pinaging walang sala. Bigat yun. Hindi lang pinatawad. Mabigat na sa Kanya ipinataw ng Diyos ang parusa na tayo ang dapat tumanggap. And therefore, ikaw ngayon ay parang itinuturing niya na parang hindi nagkasala kahit kailanman. Sa umpisa pa lang ng buhay mo. Pinaging matuwid. You have been treated by God as if you haven't sinned at all even before you became a human being. You are justified in the sight of God by virtue of the holiness and righteousness of Christ imputed to you when He died for you on the cross. Oh, grabe oh. Yan ang amazing grace ng Panginoon. Yan ang tunay na biyaya na hindi kayang bilhin at ipagpalit at hindi kayang tumbasan at bayaran ng kahit sino man tao. Tama po. Yung special blessing. Tingnan natin yung sinasabi.
Sa pananampalataya, may tinatawag tayong mga sacramentals, no? Ito yung mga bagay-bagay na nagpapaalala sa atin at nakakatulong sa atin para lalong makaugnay sa Diyos. Kaya nga, di ba, meron tayong mga imahe, mga medals, mga relics, no? At yung panyong ito, ganun din, maihalon tulad natin ito dahil ito ay idinasal natin at ating binasbasan at ating inilapit sa mapaghimalang kamay ng Poong Nazareno. So, andun yun, no? Yung tawag natin ay sacramental, na hindi siya anting-anting, hindi siya magic, pero ito yung nakakatulong sa mananampalataya na lalo siyang magtiwala, Ang problema, may salita kasi ng Diyos sa Exodus chapter 20, verse 4 and 5, no? Pakibasa mo. Hindi tama yung sinasabi nung nakaputi. Na okay lang, na may ganyan, dahil ito yung tumutulong sa'yo, yung mga sacramental images, mga sacramental yung mga sacramental ministry, no? Na ikaw ay matulungan, na magkaroon ka ng faith. The problem is, pabor ba ang Diyos o sumasang-ayon ba ang Diyos na magkaroon ng mga sacramental images? Na magkaroon ng mga binivenerate o noong mga iginagalang na mga imahe, mga ribulto, mga bagay na pinagtutuunan ng pananampalataya ng tao upang matulungan siya na magkaroon ng paniniwala na siya magkakamit ng anumang kahilingan mula sa Diyos. Tingnan natin ang Exodus chapter 20 verse 4 and 5 kung ano ba ang sinasabi ng Diyos. Pakibasa. Sabi nito, "You shall not make for yourself a carved image or any likeness of anything that is in heaven above, or that is in the earth beneath, or that is in the water under the earth. You shall not bow down to them or serve them, for I, the Lord your God, am a jealous God, visiting the iniquity of the fathers on the children, to the third and the fourth generation, those who hate me." Chapter 20 verse 4 and 5. Sa Tagalog, sabi dyan ng Diyos, huwag kang gagawa ng imahe ng anumang nilalang na nasa langit, nasa lupa, o nasa tubig upang sambahin. Huwag mo silang yuyukuran ni sasambahin man, sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay mapanibuguing Diyos. Ang kasalanan ng mga magulang ay sinisingil ko sa kanilang mga anak, mga sa ikatlo at kaapat na salinlahi. So, hindi pinag-utos kailanman sa Biblia at ibinawal pa nga na gumawa ng imahen. Ibig sabihin noon ay yung mga wangis, no, ng anumang nilalang. Anong nilalang yon? Nasa langit. Ano ba ang nilalang na nasa langit? O anghel. Ngayon, kung anghel ay pwedeng sambahin, eh di sana sinamba na ni Juan yung anghel. Sa Revelation chapter 22, pakibasa mo. Tingnan natin, no, si Juan ay pahayag chapter 22. Ito kasing si Apostol Juan masyadong na-overwhelm sa mga ipinakita sa kanya ng anghel na mga kapahayagan o revelasyon. Chapter 20, okay, verse, 20 po. Chapter 22, pala. Chapter 22, yung pinakahuling bahagi. Opo. Verse 8 and 9. Sabi niyan, Pakibasa. sabi po dito sa Tagalog, "Akong si Juan ang nakarinig at nakita sa lahat ng ito. Tapos kung marinig at makita ang lahat ng ito, nagpatira pa sa paanan ng anghel na nagpakita sa akin ng mga ito upang siya ay sambahin." Pero sa verse 9, sabi diyan ay, "Ngunit, sinabi niya, huwag ako may alipin din tulad mo at tulad din ng iyong mga kapatid na propeta at ng lahat ng sumusunod sa mga salita sa aklat na ito. Ang Diyos ang sambahin mo." O, di ba? Sabi diyan, huwag kayong gagawa ng anumang larawan o imahen o ribulto ng anumang nilalang na nasa langit, kabilang ang anghel. Kaya nga, hindi pinasamba ng anghel si Juan sa kanya. No? Sabi nung na-overwhelm masyado si Juan doon sa angel na nagpapakita sa kanya ng mga magaganap, siya ay naharap at dahil sa kanyang pagiging, sobra siyang na-amaze. At naisip niya na baka pwedeng aking sambahin ang anghel. Patira pa. So nagpatira pa siya sa harapan ng anghel. Pero nung sabi ng anghel, emphatic, no? Huwag. Emphatic, huwag. Talaga.
Ba, wag mo akong sambahin, uluhuran man. Ang Diyos lang, ako'y lingkod din lang na katulad mo, no? Ang Diyos lamang ang iyong, ako may alipin ding tulad mo. At tulad din ng iyong mga kapatid na propeta at ang lahat ng sumusunod. Ang anghel, pantay lang ng natin, mga mananampalataya. Ang Diyos ang sambahin mo. At saka ito, ang sinasabi kasi, ang kanilang reputation. Hindi naman namin sinasamba. Opo. Ginagalang lang daw. Ginagalang lang daw. Hindi naman pagsamba lang ang bawal, kundi paggawa. Huwag din gagawa. Kasi huwag kayong gumawa. O di gumawa ka, di mali na. Wangis. Upang sambahin. Okay. Hindi daw nila sinasamba. Bakit sila nagpapatira pa? Kasi ang pagpapatira pa ay simbolismo ng pagsamba. At bakit sila nag-aalay ng mga handog? Ba't sila nagtitirik ng kandila? Di siyempre sila ngayon doon humihingi. Sabihin mo, pag humingi ka ng isang bagay sa isang nilalang at hindi sa Diyos, yun ay pagsamba. Yun ay pagpapahiram ng pakapangyarihan sa ribultong iyon, nakahoy lamang, para ikaw ay humingi ng anumang bagay na gusto mo sa Diyos. Hindi naman po pwedeng, di ba, ito ang kaharap mo, sasabihin mo, Diyos yan. Ang Diyos naman ang sinasamba ko, hindi naman yung ribulto. Pwede mo bang sabihin sa asawa mo na habang siyang kasiping mo at kayakap mo? Habang naman kayakap kita, ikaw na. Habang kayakap ko naman yung isang babae, hindi pala, kaya nagtataksil, may kayakap kang iba, sasabihin mo dun sa kayakap mo. Hindi ba baliktad? Habang kayakap mo yung asawa mo, ibang pangalan ang binabanggit mo. Tapos sabihin niya, bakit mo binanggit ang pangalan yun? Kahit pa yun ang binabanggit ko, ikaw naman ang kayakap ko. Hindi pwede yun. Ang binabanggit mo pangalan ng Diyos, nakaluhod ka kay Pedro. O doon sa anghel. Mali yun. Dapat ang Diyos ay espiritu, hindi siya nakikita. Dapat ang pagsamba ay espiritu at katotohanan. Hindi mo siya nakikita, pero sinasamba mo siya. Dahil nasa lahat naman siya ng dako. Pero excuse na lang po nila, Pastor, yun eh. Kasi ang totoo nun, sinasamba talaga nila. Yes, tama. Excuse lang yun. Parang panakip butas lang yung kanilang sinasabi. Halimbawa, tao. Ano kaya? Ito ang tanong. Ano kaya? Kung si Pedro, pwede namang sambahin, tao. Di ba? Pwede bang si Pedro o mga alinman sa mga alagad ay sambahin, mga apostol? Tingnan natin sa mga gawa, chapter 10. Verse 25. Tagalog. Acts or mga gawa, Kabanata 10, talata 25. Ano ang ginawa ni Sabi Cornelio? 25. Pakibasa. Sabi po dyan, sinalubong ni Cornelio si Pedro. Nagpatira pa sa harap nito at sinamba. Ano sabi sa 26? Ngunit sinabi ni Pedro, tumayo kayo. Ako'y tao ring tulad ninyo. Yun, kahit si Pedro nga buhay pa Yung ngayon, dinasaba ninyo, ribulto na niya, hindi naman kamukha ni Pedro yun. Wala naman nakakita na nakapag-ukit nung tunay na itsura ni Pedro. Hindi mo nga alam mo kung sino yun. Hindi mo kung sino-sino lang na ginayahan na tao Well, itong si Pedro Calungsod, na santo ngayon, no? Alam mo ba kung sino yung ginawang model? Si Tubid, yung basketballista. Ronald Tubid. Si Ronald Tubid, yan, si Pedro Calungsod. So, habang hindi natin salin si Pedro Calungsod, si Ronald Tubid yung sinasamban nyo. Dahil siya ang model Diba? So, akala nyo ba tunay na si Pedro yan? Iba-iba nga ang mukha ng ribulto nyo Ni Pedro Iba-iba Mayroong pango, may matangos. Hindi yan si Pedro. Aray. At saka si Pedro nga, tao na nga Tao. Talaga man tao si Pedro. Si Pedro nga, buhay pa di ba? Oo. Pero na-miss din si Cornelio. Di ba, nagpakita kasi sa kanya sa panaginip ang isang anghel. At sinabing may pupunta rito. Naku, ikisugo ng Diyos. Nagpakita may mensahero pa nga, nagsabi na siyang mangangaral dito sa, sinamba siya. Anong sabi ni Pedro? Wag kang patira pa. Cornelio. Uy, tao rin lang. Hindi po pwede po, kahit nilalang. Pagsamba po ang pagtapatira pa po, ang pagbibigay ng venerasyon, ay pagsamba na po yun. Bawal po ng isang tao ay luluhod sa hindi tunay na Diyos. At maging sa ribulto man ni Kristo. Alam mo kung bakit? Tingnan natin sa Jeremias chapter 10, verses 1 to 5, o Kabanata 10, 1 hanggang 5. Nehemias po. Jeremias. Jeremias. Chapter 10 o Kabanata 10, 1 hanggang 5. Yeah. Pakibasa. Kasi po dito, Saan ba galing iyang mga sinasambang iyan?
Tingnan natin. Sabi diyan, ano po, 1 hanggang mga anak ni Israel, pakinggan ninyo ang pinasasabi ni Yahweh. Ang sabi niya, huwag ninyong tutularan ang ginagawa ng ibang bansa o mabahala sa nakikitang mga tanda sa kalangitan na labis nilang kinakatakutan. Ang dinidiyos nila ay hindi maaasahan, isang punong kahoy na pinutol sa gubat. Pinanyuan ang mga dalubhasang kamay at pinalamutian ng ginto at pilak. Idinidikit at pinakuan upang hindi mabuwal. Ang mga Diyos-Diyosang ito'y tulad na sa panakot na ibon sa gitna ng bungkid. Hindi makapagsalita, pinapasan pa sila. Ba? Sapagkat hindi nakakalakad, huwag kayong matakot sa kanila, sapagkat hindi sila makagawa ng masama at wala ring magagawang mabuti. Ayan. Sabi mo, wala nang ibang tulad mo, O Yahweh. At ikaw ay makapangyarihan. Walang kasindakila ang iyong pangalan. Sino ang hindi matatakot sa iyo? Ikaw na hari ng lahat ng bansa. Karapat-dapat lamang na ikaw ay katakutan. Kahit napiliin ang lahat ng matatalino mula sa lahat ng bansa at mga kaharian, wala pa rin makatutulad sa iyo. Yan. Ganun lang. Yan. So, matagal nang pinagbabawal yan. Sa aklat ni Jeremias ay talagang idinescribe pa kung paano ang paggawa ng rebulto. At ito'y katulad ng paggawa ng mga rebultong kahoy ng mga kababayan nating Romano-Katoliko na minsan pinapahulugan, 5-6. Pasan-pasan, binibenta, at ang presyo ay depende sa laki. At depende sa suot. Kung mahal ang suot. Kasi iyon ay inuukit tapos binebenta para sambahin, para alayan. Kasi wala sila kasing makitang Diyos eh. Yun ang representasyon daw ng Diyos. Nakakatulong sa kanila. Ang problema, yun pang nagiging sanhi ng kamatayan dahil kung minsan nasusunog na nga ang bahay, ang inuunang iligtas yung rebulto. Sa halip na yung kapwa-tao. Naiwan yung anak. Dahil mahalaga sa kanila yung Diyos eh. Kasi anumang dinidiyos mo, pinakamahalaga sa iyo yun. Kaya misplaced devotion ang nangyayari, ang pinagtutuunan ng atensyon ng mas maraming panahon, oras at lakas at pera ay yung binili lang niya sa Bombay na inilako at pagkatapos sinamba. Ito yung pangangailangan ng mga anak, hindi naman natutugunan dahil nga bumili ka pa ng isa pang alagain eh. Kailangan mo kasi yung lagyan ng kandila ay bibili ka ng kandila. Kasi ani mo naman ang Diyos-Diyosan kung hindi man pinapahalagahan. Siyempre, pag pinahalagahan mo yon, kaya nga, di ba, malakas ang kitaan ng mga nagbibinta ng sampagitang kwentas eh. Hindi kilala ako, talagang nauubos. Kasi nga, yung devotion. Ang problema is, misplaced yung kanyang devotion. Instead na ang pamilya ang ibili ng pagkain, ibibili ng kwentas ni Santo Niño. At ibibili ng kandila. At lilinis-linisan pa yon. So, hindi na malinis ang mga kawali, kaldero, at mga gamit sa bahay. Nakapokus na lang doon. Kasi ang Diyos mo, ang siyang iyong pagtutuunan ng higit sa lahat na atensyon. Dahil naroon ang iyong puso, dinidiyos mo siya. O pinapahalagahan mo siya. Kaya nga, binivenerate mo. Ibig sabihin, pinahalagahan. Binibigyan ng atensyon at ang paggalang. Kaya nga, ang nangyayari sa maraming Pilipino, lalong naghihirap. O diba? Dahil ang binibili nila, hinuhulog-hulugan, ay yung Diyos nila. Sa halip na humulog na lang o magnegosyo o mamuhunan ng isang negosyong kahit maliit, para naman umunlad-unlad ang pamilya, bibili pa ng alagain na isang kahoy na inukit lang. Sabi rito, wag niyong tularan, inanyuan ang dalubhasa punong kahoy, pinutol sa gubat, pinalimutrian ng ginto at pilak, idinikit at pinakuan upang hindi mabuwal. Tulad sa panakot ng ibon. Di ba? Magkano yung pako ngayon? Mahal yan. Magkano yung ginto at pilak na palamuti? Bibilhin mo yan. At hindi nakakapagsalita. Pinapasan pa sila. Ano bang pinapasan dito sa Pilipinas? O di ba si Pedro nga, ayaw pasamba eh. Sinasareno. Tingnan natin kung anong mukha ni Kristo at kung sino ba talaga ang modelo niyan. Pinapasan pa sila sapagkat hindi nakakalakad. Huwag kayong matakot sa kanila sapagkat hindi sila makakagawa ng masama at wala rin magagawang mabuti. So useless. Sinasabi rito ni Jeremias, useless ang pinagagagawa niyo eh. Hindi, kasi ang pinapatungkulan dito si Molek. Kasi may paare, di ba? O kaya si Baal. Ang mukha niya ay baka, ang katawan ay tao. Si Molok naman, at saka si Asherah, yun na may poste na ang kalahati ay babae, ang paa poste.
pole of Asherah. So, ito yung tinutukoy. At ngayon, walang pagkakaiba, no? Ang rebulto, mukha ng tao, may paa, may kamay, hindi man nakalakad, pinapasan pa. Dahil hindi makapunta kung saan niya gusto, Diyos man siya. Ba't Mahirap yung Diyos na yun. pakahirap naman ang Diyos mo na hindi nga makalakad? Lumpo. Sa gabal pa. Kaya kita mo, pag nagpe-pray ka, wala ka naman makuhang sagot. Di ba? May Humingi meron ka pang kasabihan po ito, Pastor, na yun daw born again, at saka yung Katoliko, yung RC, paligsahan. paligsahan. Tapos anong nangyari? Ang dala nung born again, Bible, tapos sa kanya ay cross. Nung lumangoy sila sa tubig. Nakaligtas po yung Katoliko kasi yung kahoy ay cross, lumulutang yun, Sa Bible. anong lesson doon? Yung mas yung Katoliko. Mas Mas totoo. Mas totoo. Oo. Kasi nakaligtas sila eh. Wala namang utak yung born again. Alam mo nang malulunod ka, nagdala ka pa ng mababasa at pabigat. Yun naman born again na yun, ang walang utak. Mas siya, mas mangmang. Kasi ina-apply niya yung spiritual sa physical. Bukod naman yung physical sa spiritual eh. Ikaw ba nanalangin ka ng pagkain? Ikaw ba bigla ka na lang susubuan ng Diyos? Di ba? Physical yung hinihingi mo, di magtrabaho ka, pero mag-pray ka. Pero kung bahana, tapos ikay nagtiwala pa sa... Hindi ko mailigtas ng pages ng papel. Papel yun eh. Pag nabasa Gawin mo yung timbulan, di wala kang utak. Itapon ko yung Biblia, kahoy muna ako. Bakit? Di naman masama na yung iligtas ko ang buhay ko. Ano lang naman yung Biblia. Tama. O di pagka buhay ko, di bibili uli ako ng Biblia, daming Biblia. O di ba? Iisa lang ang buhay ko, tapos yung... Ganun din naman nagagawa nila, di ba? Dahil nga dinijus na nila yung kahoy, yung rebulto. Pag nagkasunog, ang unang itatakas yung rebulto. Naiwan na yung pamilya. Pag bumaha, ligtas nga siya, pero yung pamilya niya, patay lahat. Kasi dala niya yung rebulto, ililigtas siya eh. Pero hindi Diyos yung nagligtas, kundi yung kahoy. Dahil yun naman ay kahoy lang. Wala daw silbi, Nagkasilbi lang siya nung bumaha. Siya eh. Tapos, iniligaw ka lalo. Alam mo, niligtas ako ng Diyos ko nung bumaha eh. Lumayo na lumayo. Siyempre, kahoy yun eh. Ano nga namang hindi ka maligtas, kahoy na yun. Diba? Pastor, mag-shoutout muna po tayo dito. Shoutout tayo kanina. Kaya Dumalaon Al-J. Worth it talaga makinig sa inyo, Pastor Ramel. Sabi, marami po siyang natututunan. So, Okay. maganda yan. Sino pa yung isa nagsabi? Actually, ka lagi. Kaya, shout out, Pastor Simon, kay Sir Boss Day. Shout out mga gwapong lingkod ng Diyos. Yun! Doon ako natuwa. Mga lingkod daw ng Diyos. Nagwapo. Yung gwapo ang pinakamaganda. Yun ang pinakang main dun eh. Ano pa? Ito kay Kuya Baje. Sabi po ng mga Katoliko, hindi naman daw po bawal gumawa ng imahe ng rebulto. Dahil daw po si Moises ay inutusan ni Yahweh gumawa ng imahe ng anghel. Ito po lagi nilang sinasabi sa talata. Pag-explain daw po ang context. Sa Exodus, ano po ito? Chapter 25, verse 18 to 21. Kaya nga po wala na yan. Kinuha na ng Diyos eh. Sinamba na rin eh. Oo. Okay, bawal nga eh. Kaya nga po yan po ay inalis na ng Diyos. Hindi na po yan pinapanatili. Dahil kalaunan, sabi, gumawa lang ng ganoon na reflection lang siya nung kung ano yung nangyayari sa langit. Ang ginawa na ng mga tao, ang sinamba na yung ark. Pati yung mga anghel nasasamba. Kasi pabang sumasamba ka sa Ark of the Covenant, iluluhuran mo rin yung anghel. Kaya nga nawala. Kaya nga hindi dapat sambahin, maging yung ark. Hindi siya sinamba ng mga Israelita. Hindi po sila sinamba. Yung anghel doon, di rin sinamba. Yun ay symbolism lang ng picture iyon nung kung ano yung nangyayari sa langit na pagsamba ng mga anghel. Kasi makikita mo sa Isaiah, kung ano yung picture ng ipinagawa, yun din ang nakita sa vision ni Isaiah. At saka hindi po yun pinapasamba. Hindi po pinapasamba yung Ark of the Covenant. Yun po ay symbol ng presensya ng Diyos. Saka po nakatago iyon, kaya hindi po masasamba yun. Alam po ba niyo po yung Ark of the Covenant? Nakatago po siya doon sa Holy of Holies. Kaya hindi po siya pwedeng sambahin. Hindi naman itinatago yung kanilang mga sinasamba dito. Kanila pang pinaparada. Yun, hindi ipinaparada yun. Nilalabas lang yun pag may digmaan. Para symbol lang yun na narito ang presensya ng Diyos. Pero hindi po nila ipinaparada yan na buwan-buwan, araw-araw, hindi. May piyesta, hindi. At saka po nakatago yan. Once, yan po ang nakakakita lang dyan sa Ark of the Covenant at saka doon sa anumang materialis na naroon. Ang nakakakita lang doon ay ang pinakapunong saserdote. Una si Aaron, once a year. Hindi po yan nakikita. Kaya hindi po yan sinasamba.
Hindi po pwedeng gayahin yan para sambahin o ano. O kayo naman gumagawa, hindi naman para itago. Yan po yung nakatago, bawal nga. At ang mga makakita nga dyan, kung hindi karapat-dapat, mamamatay. Opo. Kaya ayaw nila talaga yung sambahin. Kaya nga lang, nung gumawa na sila ng replika, wala na rin yung effect. Dahil hindi na yung original. May replika Sinamba na. Oo. Yung replika, sinamba na nila. So, Kasi yung pong original noon, nasa langit na. So, Hindi po yun. Kung tutuusin po, Pastor, ang karapat-dapat ay yung original. Mm. So, kung usapang pagsamba, ay hindi na pwede. Kasi Oo, yung replika original na nga, hindi pinasamba. Tapos Oo. ang sinamba nila, itong hindi replika original, pa. yung replika. Wala, hindi talaga. Maski noong panahon na ginawa yung Ark of the Covenant, ipinatago ng Diyos yan sa Holy of Holies. Nakakover iyan ng malaking makapal na tela. Na ang saserdote ng pinaka-chief lang ang nakakapasok at nakakakita dyan. Once a year lang. Siya lang. Kaya walang pwedeng, hindi rin sinasamba yun ng chief priest. Hindi yun sinasamba. Kundi symbol lamang yun Symbol. ng presensya ng Diyos. Ngayon, hindi po symbol ang ginagawa niyo. Sinasamba nyo, niluluhuran. Yun po, hindi yun pinapaluhuran. Kaya nga noong ang mga Israelita, pag baba ni Moises sa bundok, no, ang Mount Sinai, ibinigay ng Diyos ang Ark of the yung kabanantipan kung saan isinulat ng Diyos ng sarili niya yung mga bawal, yung mga 10 utos. Pagbaba niya, nakita niya sumasamba na ang mga Israelita doon sa toro, guyang ginto. Guyan, maliit na toro, guya, batang toro. Tapos sinasamba, nagalit si Moises kasi sinabi niya, ito ang Diyos. Kita mo, iba yung sinasamba nila, isang imahen, pero sinasabi nila, ito ang Diyos na si Yahweh. Kaya pwede mong sabihin na ito ang Diyos, pero iniisip ko na may ang Diyos na totoo. Ang aking niluluhuran, yung ginawa kong Diyos. Hindi pwede yun, invalid yun. Hindi talaga pwedeng luhuran ang anumang larawan, kahit yung Ark of the Covenant. Hindi pinaluluhuran yun. Hindi naman sinamba Hindi po yun eh. pinasasamba yun. Oo. Hindi inuutos ng Diyos, gumawa kayo dito at sambahin. Oo, walang Kundi ganun. gumawa kayo para maging simbolo lang ito ng Yun. presensya ko. At hindi rin naman nakikita. Yun ang malinaw, Pastor. Oo, hindi rin naman So, nakikita hindi ng ordinaryong Israelita yun. Kaya wag niyong ikumpara iyon sa ginagawa ninyong pagsamba sa mga rebulto. Yun dun sa arko ng tipan. Hindi po. Hindi nakakalapit yung mga Israelita Yes po doon po, eh. kaba ng tipan, nakakover po yan. Hindi po yan pwedeng So malinaw po yun. makita. Malinaw po yung tinatalakay ni Pastor. Kaya salamat po muli sa Akaw Kakao sa Yun. ating Tableya de Baterol. Salamat po kay Sir Adrian. Parang tuwing KNG ka lang nakakatikim nito, ano? Sulit naman po. Pastor. Sulit naman. No? Sarap, masarap po. Napakasarap. Punta lang po kayo ng, saan nga po, Pastor? JP Rizal Street sa Marikina. Masarap po talaga. Unique ang lasa niya. Lalo na po pag nakapunta kayo sa... Mas masarap po doon kasi mayroon siyang milk. Fresh milk na inilalagay. Sa atin nga, ano lang, pure. Opo. Yung tableya lang nila. Pero solid na ang lasa po nito. Masarap na yung pagkakatimpla ni Ma'am Cha. Salamat po ng marami sa Kaakaw Kakao, Tableya de Baterol. Estimated 2022. Yun, no? Visit po kayo doon. May tanong pa ba tayo? Yun po. Maliwanag po na hindi ko na itatanong siguro kasi malinaw naman na yung tradisyon nila, yung ginagawa po nila, hindi talaga ito naaayon. Yun po muli, ano? Amin po itong sinasabi, hindi po para kayo pagtawanan, Opo. hindi po para kayo i-ridicule, hindi po kayo mapahiya. Malaki po ang, there's a lot of at stake sa amin dahil pwede po kayong magalit sa amin. Dahil sinasabi namin ng katotohanan, dahil karamihan po ng ating mga kababayan ay talagang Katoliko Romano. Pero kami po ay nagsasalita ng katotohanan at nawa po ay ang mga salitang ito ng Diyos na aming binabasa lamang at pinapaliwanag ay mangusap sa inyo at ito po ang maging daan upang tunay po kayong makahanap ng katotohanan. Totoo po. Na hindi po matatagpuan ang kaligtasan sa anumang nilalang at sino mang niluluhurat sinasamba ng tao. Sa kahit kanino mang rebulto o imahe ng anumang ularawan ng anumang nilalang na nasa langit, nasa lupa, nasa ilalim ng lupa, nasa tubig, at sa himpapawid. Ito po ay kasuklam-suklam sa Diyos. Hindi po kayo kalulugdan ng Diyos. Kung patuloy po kayo sa pagsambang ito at hindi po kayo maliligtas. Kung kayo po ay knowingly, willingly, volitionally, talagang bilib na bilib kayo sa katuroang ito na sila ay pwedeng dalanginan
hilingan at bigyan ng adorasyon at venerasyon at pagsamba na nararapat lamang para sa Diyos na tunay, Diyos na buhay, na hindi nakikita, Diyos na walang Diyos na makapangyarihan, na nasa lahat ng dako, sa lahat ng lugar, sa lahat ng panahon, at hindi apektado ng kahit anumang bagay o sitwasyon o pangyayari sa lahat ng panahon, na nakakaalam din ang lahat ng bagay at kayang gawin ang lahat ng bagay. Ang mga ribulto pong ito ay mga likha lamang ng tao. Tungkol po naman sa tunay na mukha ng Panginoon Jesucristo, unang-una po, logical o logically, wala po namang nag-claim na kahit sino man sa kasaysayan na napicturan o na ipinta ang mukha ng tunay na Panginoong Jesucristo nung panahon na siya nabuhay, dahil wala po namang replika ng kahit anumang imahe na kanyang mukha na nakakita sa kanya, na nagsabi sa kasaysayan. Ang pinakamalapit yung Shroud of Turin, na debatable pa rin. At hindi rin naman pwedeng i-base yung mukha doon lang sa lumapat na bakat ng mukha doon sa tela. Na mismong yung Shroud of Turin ay may shroud din. Di ba? May thread of fakery na hindi siya genuine. So, kundi gawa-gawa rin lamang. Kapani-paniwala. So unang-una, wala talagang nakapagpinta ng itsura ng Panginoon. Ikalawa, ang pinagayahan po ng lahat ng dibuho at tribulto, karamihan, di man lahat, na pinahalagahan, tinuturing na si Kristo, ay ito po ay mukha ng isa pong anak ng Papa na si Pope Alexander VI. At ang modelo po ng mukha ng larawan ni Kristo ay, ang pangalan po ay si Cesare Borgia. Kahit sa kasaysayan, sa yung pinaka-latest na modelo. At ang puminta po niyan, ang pintor na gumuhit sa mukha ni Cesare Borgia, na siya ring naging modelo ng modernong mukha ni Jesus at replika ng lahat ng mga ribultong Jesus ngayon, ay si Leonardo da Vinci. At si Leonardo da Vinci din po ang pintor na gumuhit sa Lord's Supper, na ngayon ay mayroon ng milyon-milyong replika sa lahat ng tahanan ng mga Romano Katoliko na nag-devotee ng dibuhong ito ng Last Supper. Na karaniwan ay nasa kitchen. Oo nga po. Naka-display. So kaya po, dati wala po kasing replika o walang modelo o imahe ng Panginoon Jesucristo eh. Ito po ay naganap noong mga crusades, noong nagdidigmaan ng mga Muslim at mga Kristiyano. So parang nagkaroon ng suhestyon na kaya gumuhit tayo ng isang imahe ng mukha ni Kristo para makatulong na ang mga Kristiyano maaalala yung kanyang ginawa at maging deboto sa Katoliko Romano. Kaya po iyan po ay ginawa lang. Dati-rati ang Christianity, even from the beginning of the church, so Acts chapter 2, walang ribulto po sila. Hanggang sa panahon po ni St. Augustine, noong AD 313, na ginawang official religion of the Empire of Rome, ang Christianity, hindi walang ribulto noon. Kailan lang po yan lumabas, yung mga ribulto? Panahon ni Constantine po. Yan. Ang panahon ni Constantine wala pa. Ang panahon ni Augustine. Panahon ni Constantine rather. Maging panahon ni Augustine, 400 plus AD. Wala pa yan. So yan po ay late addition sa Roman Catholicism, yung pagkakaroon ng mga imahe. Iconoclasm ang tawag. Kaya nagkaroon ng controversy ang Roman Catholic Church, yung tinatawag iconoclasm controversy, na even ang maraming mga paring Katoliko ay tumutol doon sa pagdami ng mga ribulto, yung mga icons. At mayroong humiwalay talaga. Kaya nga yung Eastern Orthodox ay kukunti ang ribulto nila. Kasi ayaw na nila ng mga santo-santo na makabago. Ang gusto nila yung kay Maria, pwede, yung mga apostol. Pero other than the apostles and Mary and Joseph, hindi na pwedeng dagdagan. Kaya nagkaroon ng iconoclasm controversy within the Roman Catholic Church itself. At yun ang naging, isa sa mga naging dahilan ng schism. Yung tatanong ko. Yung Catholic schism. Nabanggit na po niya. Tama, schism. Yung kaguluhan, schism. Kaguluhan sa loob mismo ng Roman Catholic Church. At isa din iyan sa tinutulan din na partly ni Martin Luther. Tama po.
Martin Luther na nagkaroon ng tinatawag na 95 Theses of the Roman Opo. Catholic Church Sa na Reformation. kanya pong ipinaskel sa Wittenberg Church sa Germany at naging umpisa ng tinatawag natin na Reformation of the Roman Catholic Church at naging katawagan na sa mga aayaw doon sa mga ginagawa ng mga Romano Katoliko, especially yung pong penance at ang doctrine noong purgatory. No? Opo. Isang purgatory din po, inimbento din lang na doktrina. Yan po ay inimbento isang konseptong pinalaganap ni Pope Pius. Dahil doon, yung kanyang konsepto na maaaring dahil hindi nga mahugasang masyado ang kasalanan ng tao habang nasa lupa, hindi mapagsisihan, maaaring may lugar para sa paglilinis. Hanggang sa nabuo yung konseptong yon at nagkaroon ng salitang purgatorio. Pinupurga. At pinupurga sa salitang purgam na nililinis. Oo, may bulate. Bulate naman. Kasi pag purga, bulate lang alam natin, latigo 50. Oo. Pero pag sinabing purga, general yan. Opo. Meaning niyan is paglilinis. 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 Okay, so yun po. At alam po ba ninyo na si Isaias ay nagpahiwatig kung anong itsura ng tunay na Hesukristo. At yung pahayag ni Isaias tungkol sa itsura ng Panginoong Hesukristo ay malayong malayo sa itsurang nakikita nga natin ngayon sa mga dibuho, no? Ayan. Doon sa mga inukit na imahe na tinatawag daw na imahe ni Kristo. Sa Isaiah 53 verse 2, pakinggan niyo po. Kung dito po natin ibabase ang mukha ng Panginoong Hesus, ay talagang malayo po yan Sabi po sa natin. itsura ng mga ribulto ngayon ng Panginoong Kristo. Pakinggan po natin. Sabi dyan, kalooban ni Yahweh na matulad sa isang halaman ang kanyang lingkod. Parang ugat na natanim sa tuyong lupa. Walang katangian, magandahan, makakatawag pansin. Walang taglay na pangakit para siya ay lapitan. Yan, literally, sabi dyan, no? Yung i-describe ang kanyang itsura. Walang Pati katangian niya, no? Walang katangian o kagandahang makatawag pansin. Yung bang tipong hindi siya eye-catching. literal talaga. Literal, na pag nakita mo siya, karaniwan lang. Parang, you can't differentiate between a normal beauty of a person and common person. Siya karaniwan lang yung beauty niya. Karaniwan lang yung ganda niya. At baka nga maaring pangit siya. Kasi nga sa description. Wala siya kagandahan, maaring pangit. Maaring ang sabi nila, maaring sarat ang ilong niya kasi Asian. Maaring sarat ang ilong, maaring nakalubog ang yung cheekbone niya. O maaaring malapad ang mukha. Maaaring ang kanyang noo ay malapad. Kaya walang kagandahan eh. Yung kultura kasi noon, yung ganda at ang kultura ngayon, hindi naman malayo ang Asian yung basis ng kagandahan noon at kagandahan ngayon, especially sa lalaki. Talagang ang magandang lalaki ay karaniwan ay matangos ang ilong. Aray. Gwapo, aray. Maaray na si dito, Pastor Derek, kanina pa eh. Nakakasakit na. Nakakasakit ka na. At siyempre, dagdag ngayon, maputi dapat. Yung mistiso. Yun, Tisoy. lalaki, tisoy. Pag tisoy, makatawag pansin yan sa mga, lalo pagka Korean. Oo. Yung mga tawag dyan, yung Korean beauties na lalaki, ang tawag yun. Opa. Yun, mga opa. Opa. Mga opa. So, iyan ngayon, ang mga makatawag pansin sa ating kultura. Pero noon, hindi rin malayo na ang kanilang pananaw sa gwapo ay yun ding matangos. Ang ilong, ang mukha ay hindi palapad. Pero pag malapad ang mukha mo, pangit talaga rin. No? Siguro, sa ibang kultura, mayroong kultura akong nalaman na mas mahaba ang liig mo, mas maganda ka. Kaya dinalagyan ng hikaw ang liig hanggang naging parang yung kangaroo. At yun ang maganda. Sa iba namang kultura, ang magaganda at gwapo, yung malalaki ang tiyan. No, sa tribe yun eh. Tribo. Kasi pag malaki ang tiyan mo, ibig sabihin ay marami kang kinakain. Kasi nga, ang Mayaman. concern nila, pagkain. Yun namang iba ay ang kagandahan nila yung merong ang labi dito. Binubutasan, tapos ilalagyan ng coin. Mas malaki ang coin mo. Mas mahaba ang labi mo. Yun, mas gwapo ka. Pero sa Israel, wala namang ganong kultura. Wala. Parehas halos ng other Asian countries na matatangos ang ilong, yun ang gwapo.
Kaya makikita mo, ay matangos ang ilong ng Kristo nila eh, di ba? Maski yung Black Nazarene, gwapo eh. Pag pinaputi mo yun, gwapo ang mukha. Matangos ang ilong lahat. Kaya po inilarawan ni Isaiah sa kanyang hula ang mukha ni Jesus, hindi gwapo, hindi kakait-akit, hindi makatawag pansin. Kaya po hindi po siya sinundan ng tao dahil po sa kanyang panlabas na anyo eh. Kundi dahil sa kanyang natatanging katangian na yung siya po ay meek, amo, may gumagawa ng himala, no? Kapangyarihan ng pagtuturo. No? Authoritative, yun ang nakakita mo. Walang nasabi kahit saan sa Bible na si Jesus ay gwapo, na matangkad. Hindi, wala. Basta ang sinusundan sa kanya ng tao ay may power. Kakaiba yung kanyang turo. Kakaiba sa turo ng mundo. At hindi kailanman binanggit sa Bagong Tipan na may sumunod sa kanya dahil nagwapuhan sa kanya o naakit sa kanyang hitsura. Kaya po maling-mali ang akala ng mga tao na sa tuwing iniisip nila ang mukha ng mga larawan ngayon at tribultong kanilang nakagistang paniwalaan, hindi umano yung mukha ni Kristo. Sa totoo, ang iniisip nila at ang kanilang sinasamba ay si Cesare Borgia, yung pinagayahan na modelo ng mukha ng Panginoon Kristo. At yung iba pang mukha na tiyak na may pinagayahan din, malibang kay Cesare Borgia. Kasi hindi lang naman si Cesare Borgia ang pinagayahan ng mukha ni Jesus. Marami pa. Marami pang iba. May artista pa nga. May artista. Celebrity. At ang problema sa tao ay dahil halimbawa, yung artista na si Michibili ba yun na gumanap siya bilang Christ dun sa Passion of the Christ. Sinamba na siya. Si ano po yun? Nakita siya. Jim Caviezel. Oo, yun. Tapos, yun, Caviezel, si Jim Caviezel. Naglalakad daw siya minsan. Akala siya, tunay na Kristo. Sinamba siya. Ako pa aktor lang. Hindi po ako tunay na Kristo. Kasi ganun ang tao. Masyadong, animistic. Oh. Masyadong mystical. Kaya Diba, meron nga ulap lang na nagmukhang mukha ni Kristo daw. Si Kristo, sino ba yung ulap? Nagluhura na sa ulap. Meron naman na yung saging, yung nawala ng natalupan na saging, kasi may nakitang parang korting mukha. Yun daw si Kristo. Mayroon naman doon sa tortilla chips sa Amerika. Yung Jesus of the tortilla. Na yung tortilla, siyempre niluto, nagkorting may mukha. Ginawa yung tortilla, inilagay sa isang baso, sa isang jar, tapos ilagyan ng ulap-ulap na parang nasa ulap yung isang tortilla at sinamba ng tao. O, di ba ang tao napaka mythical, masyadong mystical. At naghahanap siya ng sasambahin. Malibang kasi na makilala mo ang tunay na Kristo at ikaw ay panahanan ng banal na Espiritu, hindi mo makikilala ang tunay na Diyos. Tama po. Pakinggan natin ang sinasabi ni Juan, sa unang Juan 5:20. Pakinggan ninyo. 5:20. Ang tunay na Diyos ay matatagpuan lamang sa pamamagitan ng Panginoon Jesucristo, yung tunay. Pag di mo siya kilala, at ibang Kristo ang kilala mo, hindi mo rin kilala ang tunay na Diyos. At dahil di mo tunay na kilala ang Diyos, ikaw ay idolater. Ikay sumasamba sa ibang Diyos, dahil ibang Diyos ang sinasamba mo, hindi si tunay na Diyos. At hindi ka magkakaroon ng kaligtasan kailanman hanggat di mo nakilala ang tunay na Diyos. Pakibasa sa unang Juan 5:20. Sabi dyan, at nalalaman natin na parito na ang anak ng Diyos at binigyan niya tayo ng pangunawa upang makilala natin ang tunay na Diyos. At tayo'y nasa tunay na Diyos. Sa kanyang anak na si Jesucristo. Siya ang tunay at buhay, tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. yan. Ano ang payo sa atin, mga anak? Mga anak, lumayo kayo sa Diyos-Diyosan. Yan. Lumayo kayo sa Nazareno. Hindi po yan ang tunay na Kristo. Lumayo kayo sa mga Diyos-Diyosan, sa mga santo ninyo. Sa mga nagpapanggap, ribultong di umano ay si Maria. Si Maria po ay hindi nagpasamba kahit naman. Siya po ay hindi sinamba kahit nung siya pa ay narito pa sa lupa. At itinuring nga lang siya ni Jesus na karaniwang babae. Babae lang siya. Sabi sa kanya sa Juan chapter 2, wag mo kong pangunahan ginang. Sa ibang salin, wag mo kong pangunahan babae. Hindi siya tinawag na nanay. Dahil nagpapahiwatig si Maria na may kailangan siya at na ipapagawa kay Jesus. Pero sinansala siya ng Panginoon. Kaya nga, kahit sino po, kahit ang mukha mismo ng Panginoon Kristo ay hindi dapat gawan ng larawan. Sapagkat iyon ay Diyos-Diyosan. At kailangan pong makita ninyo at makilala ang tunay na katotohanan at yun ay ang
katotohanan na ang Biblia lamang po ang dapat nating maging source ng ating sasampalatayanan. Na si Jesus po ay nasa kanan ngayon ng Diyos Ama. Tama. At ang kahalili niya dito sa lupa ay ang banal na Espiritu. Hindi po ang Papa. Hindi ang Papa, hindi po ang pastor, hindi po ang mga ministro, hindi po si Kibuloy, hindi po si Soriano, hindi po si Manalo, hindi po si Pastor Derek, hindi si Ramil. Kundi po ang tunay na Kristo ay ang Kristong nagahari sa kanan ng Ama. At siyang umaalalay sa lahat ng bagay sa buong sansinukob at sumusuporta at nagbibigay buhay sa lahat ng bagay. At siya po ay pwedeng sambahin sa amang dako sapagkat siya din po ay nasa lahat ng dako, sa lahat ng lugar. Hindi natin kailangan ang picture niya upang siya ay ating masamba. Ang kailangan natin ay ating tanggapin ang katotohanan. Nasa lahat siya ng dako at kahit di natin siya nakikita, nakikita niya tayo. At tayo'y makakasamba sa Kanya sa pamamagitan ng banal na Espiritu na nasa atin. Kaya po ang kailangan magsisi sa kasalanan na pagsamba sa Diyos-Diyosan. Yan ang kauna-unahang kasalanan ng tao eh. Yung ayaw niyang talikuran ang kanyang Diyos-Diyosan. Ayaw niyang ipagpalit ang tunay sa peke. At ang gusto niya ay ang peke. Dahil yun ang nakagisnan. Huwag po tayo doong manatili sa ganung kaisipan na sabi ng mga Katoliko, dito na nga ako nabuhay, dito na ako nadapa, dito na rin ako babangon. At dito ko sinilang, dito na rin ako mamamatay. Kung nadapa ka, nasusunog na yung dinapaan, hindi ka pa aalis. Kaya po pagkatapos na malaman mong katotohanan at iyo pong matuklasan ito, ay iyo pong agad pang hawakan at talikuran ang sinungalingan. Yan po ang aming pong episode ngayong gabi at kami po'y magpapaalam pansamantala. Salamat sa inyong lahat. Salamat po. Kami ang The Narrow Gate. We are The Cult Cult Busters. God bless you all.